topic natin ngayon ay tungkol sa pagninegosyo, kung paano magsimula ng general merchandise. Number 1 tips ko is maghanap tayo ng magandang location para naman makakuha tayo ng upa natin at malakas ang benta. Number 1 na location is malapit sa city, corner side, daanan ng tao, doon hihinto ang sasakyan at doon mag-abang ang mga tao, malapit sa simbahan, malapit sa munisipyo. Katulad ng pwesto kong ito, corner talaga ang pwesto ko na to. Ipakita ko sa inyo. Yan. At kailangan talaga sa negosyo, yun ang pinaka-the best na tips ko. Kahit sinong negosyante, yan talaga ang numero 1 paraan na magandang pwesto para naman malaki mo palagi. At ikaw talaga ang mamahala. Yun ang pinaka-the best. Pangalawang tips natin, supplier. Kailangan maghanap ka ng magandang supplier na mag-supply sa lahat ng mga paninda mo na general merchandise. Kahit anong klaseng paninda, basta diyan siya ang mag-supply sa iyo at hindi ka na kailangan maghanap ng iba. Katulad ng supplier ko andun sa Maynila. Yung supplier ko, may bodega din sila sa Cebu. Kaya ang gagandahan lang, doon ako mamimili sa Cebu, hindi na sa Maynila. Kaya nakasave ako ng konti, hindi naman masyadong malaki ang save ko. Basta may konting kita. At ang tubo mo naman dyan, pinakamababa is 10 to 20%. Kasi dami kang mga paninda. Yan ang kinukunan mo ng dami kang source of income para sa negosyo mo. Kaya, tatlong tips. Kailangan ang budget. Budget mo sa pagpagawa ng pwesto mo at saka budget mo sa pagbili sa lahat ng mga paninda mo. Yan ang number 1 na kailangan, ang budget. So, in-estimate mo na yan kung magkano magastos mo sa pagpagawa hanggang matapos at saka lahat ng mga paninda mo ilagay mo dyan sa pwesto mo. Kailangan kakasya yan. Pag hindi ka pang-4, surveying. Kailangan mag-conduct ka ng survey. Competitor. Ang kailangan sa negosyo, marunong ka talagang dumiskarte sa competitor, surveying mo. Kailangan lagay ka ng mga tao na mag-conduct ng survey. Halimbawa 100. Kailangan iparehas mo yung presyo nila. Or babaan mo ng 2 or 5 para yung mga customer nila dyan sa iyo pupunta. Yon ang number 1 sa price competitor. Kailangan talaga mag-conduct ka ng survey. Every month, every 2 months, every 3 months, or every week. Kasi ang presyo talaga doon sa bilihan, hindi pare-pareho. Kailangan alam mo rin pasikot-sikot ng pricing. Pang-5 tips, customer needs. So, kailangan lahat ng mga customer mo na kailangan nila, mayroon ka. Halimbawa, may naghanap sa iyo na wala ka ngayon. O wag mo sabihin na wala. Sabihin mo, naubusan tayo ngayon.
babalik ka na lang 2 to 3 days. Pagbalik niya, dagdag customer na yun. Balik-balik na ang mga customer sa iyo. Yun ang importante. Huwag mong sabihin na wala. Kasi bad luck yan. Sabihin mo lang talaga na naubusan ka. Isip ng customer doon, mayroon, nagbabalik ako doon. Pagbalik niya, sabi ng customer, mga kapitbahay niya o mga kakila, saan ka nakabili na? Doon sa kabila. Dagdagan naman ang customer. Yan ang importante. Number 6 step. Business is risky. Risky talaga ang negosyo. Kailangan mo sa negosyo ang diskarte. Sa negosyo, kailangan mayroon ka sipag, tiyaga, talino at diskarte para mapalago mo yung negosyo mo. Mahirap na yun na palagi kang nakaupo dyan. Kailangan mag-research ka kung ano yung magandang ibenta, kung ano yung patok na pangmasa. Kailangan mayroon ka budgeting at saka yung pang-opa ng tindahan mo, kailangan mo yung ilaandan para pagdating ng katapusan, end of the month, may pambayad ka. Kailangan ka araw-araw may itabi ka para may pambayad ka sa upa. Ang negosyo, lahat na diskarte, kailangan marunong ka. Hindi lalaki ang negosyo mo pag hindi ka marunong. Kailangan marami kang source na mapagkukunan ng mga stocks mo para dami palagi yung stocks mo. Tulad ko, lagi akong nagre-research kung ano ang maganda at hindi maganda. Kaya yun lang may papayo ko. Hindi mo talaga maiwasan na mababa ang benta, pero ganyan talaga ang negosyo. Sa isang linggo may araw na mahina, may araw na medyo magandang kita, bababa yung kita, pataas, bababa, ganyan ang negosyo. Kaya kailangan talaga ang sacrifice at mahabang pasensya sa negosyo. Yan ang number 1. 7 tips, arrangement. Kailangan lahat ng mga paninda mo, arrange yan para magandang tingnan at ma-attract yung mga customer na kahit nag-window shopping lang siya, mapapabibili siya. Maganda to. Magandang pagka-display. Maganda to. Bibili siya. Kahit hindi siya bibili, na-attract siya sa display mo. Yan ang kailangan. Arrangement lahat. Cleanliness. Kailangan talaga malinis yung tindahan mo mula sa labas hanggang sa loob. Kailangan talaga yan. Yung bawat isa ng mga item mo, katulad to, nilalagyan ko ng plastic yung bawat isa dyan. Kasi alikabok or mga dust, papasok talaga yan. Pag may butas, papasok yan. Abutan yan ng ilang linggo, ilang araw. Pag hindi mo yan malinisan, mangingitim na yon. At kailangan mo na nilisan uli. Yun nakadabis. Cleanliness. Ang number 9 is entertaining. Entertaining at saka customer service, pareho lang yan. Ang number 1 sa customer service as entertaining, halimbawa may customer na papasok. Yung customer na yon, KSP, parang kulang sa pansin ba? KSP. Kailangan may approach, ma'am, good morning, good afternoon, good evening, anong kailangan mo? Pasok ka dito, ma'am. Anong sukat mo? Ganyan. Ang ganyan ang pag-approach ng customer. Kailangan mo alalayan siya. Gusto, ma'am, itong maganda sa iyo, ang gumanda ka nito. Kailangan mong bula-bulahin ang customer. Yun ang number 1, entertaining at saka customer service. Kailangan ka din mahaba ang pasensya mo sa customer service. Yan ang pinaka-the best. Ang number 10
natin, online. Kailangan may online ka din. Sa online, 24/7 talaga ang kita sa online. Katulad ko, pinipicturan ko yan isa-isa. At tapos ina-upload ko yan sa Messenger. Lahat ng mga picture sa Facebook, sa Marketplace, basta makita ng mga tao. Imposible yun, walang bibili doon. Kasi minsan ang iba busy, wala nang time, pupunta sa tindahan mo, sabihin mo, may online ka pa ba? O, dito na lang ako bibili. Yan ang pinaka-importante, online. Kasi sa negosyo, ang online, 24/7 ang kita diyan. Tulad ko, mayroon din akong tubigan na piso-piso, 24/7 ang kita diyan. Piso wifi, 24/7 din ang kita diyan. Natin ang utak natin pagtungkol sa negosyo. Kasi diyan nakasalalay ang buhay ng pamilya mo. Lahat diyan kumukuha ka ng konsumo, pangbayad sa matrikula, pambayad, lahat-lahat ng pangangailangan diyan mo kinukunan. At saka kailangan din na may iba kang source of income, hindi lang sa ganitong negosyo. Katulad ko, mayroon din akong ibang klaseng negosyo, may apartment at may basta iba-ibang klaseng negosyo mayroon ako. Kahit konti yung kita, maipon yung lalaki na yon. Diba? May lupa, ganyan. Basta kanya-kanyang diskarte para kumita. Ganyan dito sa Pilipinas, hindi katulad sa abroad na yung kita mo buwan-buwan, dag pa yun at malaki. OFW ako, pero dahil sa pandemic, nawalan ako ng trabaho. Kaya nagnegosyo lang muna ako ngayon. Baka itong taon babalik na ako. Okay, bye-bye. See you next time. Gustuhan mo ang video kong ito at may natutunan ka, please wag namang kalimutan mag-like, mag-comments, at kung okay lang sa inyo, pakishare naman sa mga kaibigan nyo para naman makita nila ang video kong ito at makatulong din ako sa kanila. At kung may mga tanong kayo or comments, pakirite lang naman dyan sa comment section para masagot ko kaagad at magawa natin ng video kung gusto nyo. At huwag namang kalimutang i-follow mo ako para updated kayo sa bago kong video na i-upload. Thank you for watching until the end. Remember, a professional or director. Ang pinapakita ko lang dito based sa experience ko sa ilang taon ko na pagninegosyo para naman may share ko to sa mga tao at makunan nila ng kunting idea at may apply sa kanilang negosyo. Once again, thank you and God bless all. Thank you for your time and efforts to watch until the end. Remember, the world is so beautiful. Look like a ball. They're turning every now and then. God bless you always. Bye-bye. See you next time.